makasuhan or magkaroon ng kaso na ganito, Article 70, dahil ini-impluwensyahan yung korte. But what I'm saying is, they are taking note now. At titingnan nila yan, i-weigh nila yan, and yung korte pa naman, hilig mag-resibo. Napaka-stringent yan sa pag-resibo. At kung ako, ang isang kinikinita ko, si Judge, personal page niya yun. Kung i-report niya yan sa ICC that she feels threatened, she feels harassed, she feels there's a threat to her life, the court, and she reports it to the court could act on it. And no. Bakit magiging kasalanan ni PRRD kung lahat ng tao or maraming taong nagpapapakita ng suporta, mga kababayan? In the first place, wala ngang contact si PRRD sa labas, mga kababayan. Hindi nga niya alam na yung mga tao nagrarally na. O sinasabihan lang siya na maraming sumusuporta. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating YouTube Tabunan PH channel, mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon, mga kababayan. Ito pag-usapan natin kasi, mga kababayan, lumalabas ngayon at pinalalabas ng ibang abogado or ng isang abogado, mga kababayan, na ito palang ICC ay hindi pala ito neutral, mga kababayan. Hindi bias pala itong ICC. Itong mga hukom or judges ng mga ICC, mga kababayan. Di ba? Sinasabi nila na pinadala natin, mas mabuti daw na yung ICC ang huhusga kay Pangulong Rodrigo Duterte kasi nga raw para hindi maimpluwensyahan yung mga judges nila, mga kababayan. And yet, sinasabi nila ngayon or pinapalabas nila ngayon na ito palang ICC ay bias, mga kababayan. Ako, delikado ito, mga kababayan. Kailangan tayong magsalita dito kasi hindi maganda ang magiging epekto nito. Ito, may balita tayo dito at ito, pakinggan muna natin. Interview ito dito kay Attorney Cristina Conti, mga kababayan. Pakinggan natin kung anong masasabi niya dito kasi nga raw ini-spam ang social media account ng isang judge ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. At dahil daw dito, makukonvict daw or madagdagan pa yung kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil dyan, mga kababayan. Kasali na pala ang social media ngayon doon sa pagdidesisyon ng ICC, mga kababayan. Mas mabuti pa yung korte dito sa Pilipinas, mga kababayan. Sigurado tayo, mga kababayan, na yung judges natin ay fair, mga kababayan. Ito, pakinggan muna natin and then binilisan lang natin ito para maiksi lang yung video natin and then discuss natin ito sa huli, mga kababayan. Stay tuned kayo kasi pag-usapan natin kung anong mga hindi kaya-ayang mga punto na pinalabas dito sa interview na ito, mga kababayan. Ito. Hindi. Bakit hindi? Una sa lahat, hindi ito yung tamang platform para marinig ka dun sa substance of the case. Depende din yan, no, sa mga sinishare mo dun sa page no judge. Sasabihin mo sa judge, we love him. Ano ngayon? Killer pa rin siya. He is the best. Ano raw, mga kababayan? Killer daw si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Abogado. Nagdesisyon na siya, mga kababayan. Sigurado na siya na killer si Pangulong Rodrigo Duterte. Akalain nyo yan? Well, anyway, tumatayo nga naman itong abogado doon sa mga sinasabing biktima ng EJK or War on Drugs, mga kababayan, na kung saan ang daming nahuling fake victims, mga kababayan. At the same time, tumatakbo din po ito bilang first nominee ng isang party list dyan sa Kongreso, mga kababayan. Tandaan niyo yung pagmumukha na yan. Maria Cristina Conti, nakalimutan ko lang anong party list niya. Well, anyway, patuloy muna natin.
Yes, President. Ano ngayon, mali pa rin yung polisiya. Kaya doon pa lang sa substansya, walang kinalaman at hindi mapapalaya. Paano pa doon sa proseso? Kumbaga paraan, maling-mali. At pinopoint out nga namin na itong kumbaga pamumutakte ay pwedeng magdulot ng, syempre, impression doon sa mga judges na mahirap i-grant ang interim release. Kung maghihingi yan ng interim release, parang baka magkagulo pa lalo. At pwedeng kumbaga makatulong doon sa conviction dahil, totoo pala na may ganitong sistema. And we're talking about widespread or systematic attacks on a civilian population. Widespread attack. Sige, discuss natin yan mamaya yung sinasabing widespread attacks on civilian population. Ano, pagpatuloy lang muna natin. Pero medyo malayo yun Attorney Conti, kasi ang nakikita natin sa pamumutakte nila dito sa SOCMED ni Judge Julia Antonella Motok, no? Ilinalabas lamang nila ang kanilang saloobin. So ito na yung mas assertions namin na which could affect him in the long run. But here's the other aspect of it. There could be additional charges. Kung of course mapapatunayan na meron connection si Duterte dito sa mga pakawala niya. There's offenses against the administration of justice. Akalain niyo yan mga kababayan, sinasabi niya dito na kasi nga raw, tandaan niyo ito kasi discuss natin ito hanggang sa panghuli mga kababayan. Sinasabi niya dito na dahil daw sa mga comments or dinidisturbo ng mga Duterte supporters, yung si Judge Motok mga kababayan ng ICC ay makakasuhan or posibleng madagdagan daw yung kaso ni PRRD mga kababayan. Kasi nga raw, makikita daw na kung saan organized pala itong koneksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. At makikita daw niya na malakas ang impluensya at until now, kahit nasa kulungan, may impluensyahan pa rin daw mga kababayan. Alain nyo yan? Anak nga ni PRRD, hindi makabisita mga kababayan. O paano pa kaya paggamit niya ng social media? Mga cellphones mga kababayan. Di ba? Anak nga hindi makabisita. Tingnan niyo pangloloko nitong mga kababayan. Di ba? Anong masasabi? Mag-comment kayo diyan. Hindi isang kagagaguhan ito. Kagaguhan. Ayan. Di ba? Wala na, may pag-usapan natin yan. Dito sa ICC, ito ay Article 70. Huwag natin pansinin yung nahulog Rome Statute. At dito na sa ilaw. Go ahead. Dito sa Rome Statute, so yung Article 70, ang sinasabi, and I will read it, if you impede, intimidate, or corruptly influence an official of the court for the purpose of forcing or persuading the official not to perform or to perform improperly his or her duties, you could be liable. And this is additional 5 years in jail or fine. So, ang ibig sabihin, ang system ay kapag sinusubukan mong impluensyahan o intimidate yung judge para hindi gawin yung trabaho niya ng ayos o hindi talaga gawin at all, baka makadagdag. Siguro dun sa mga Hindi niya sinasabi mga kababayan kung sino yung mang-i-intimidate. Hindi tayo abogado mga kababayan, pero yung common sense magsasabi natin mga kababayan na hindi pwede yan. Ang tinutukoy dyan sa nang-i-intimidate ay yung akusado. Bakit? Kasi kung i-entertain nila yung mga taong, sabihin natin nang-i-intimidate gamit ang social media mga kababayan, pwedeng gawin yan ng magkabilaang kampo mga kababayan para ma-intimidate yung judge at ang may gawa ang magkabilang kampo. So ngayon, yung dalawang kampong kakasuhan. At hindi yan at mahirap or another process yan para i-prove kung sino ba talaga ang nang-i-intimidate. I believe, comment kayo dyan kung sino mga abogado dito or nag-aaral ng abogasya, mag-comment kayo dyan kasi paniniwala ko dito ay tinutukoy dito yung aakusado na kung saan posibleng mang-i-intimidate para papabor sa kanya yung
desisyon ng hukom, mga kababayan, or ng judge. Anyway, pagpatuloy muna natin. Tinitingnan nito at Attorney Conti. Anong impluwensya doon? Sinasabi lang naman namin na mahal namin siya, na sinusuportahan namin siya. At sinasabi lang naman namin na sana'y maibalik siya sa lalong madaling panahon. Pag-iimpluwensya ba yun? Nagpapahiwatig lamang kami ng saloobin namin. Balik tayo doon. Naku, stricto yan. That's influence. Kahit na, alam mo yun, puso kasi sa Pilipinas yan, kakalabitin mo lang, kikindatan mo. Alam mo na. So, Again, tandaan nyo yan, mga kababayan. Discuss natin yan. Again, tandaan nyo yan, ha. Anong sinasabi niya dito? Kindatan mo lang daw yung hukom or judge. Ewan ko lang kung magkaiba tayo interpretation dito, mga kababayan. But ito yung interpretation ko sa sinasabi niya, mga kababayan, na kung saan kindatan mo lang daw yung judge. May ano na daw. Tingnan nyo. Abogado ito dito sa Pilipinas. Under ito ng IBP. And yet, nagpapalaganap ng maling impormasyon patungkol sa mga judges dito sa ating bansa. Instead na pangaralan yung mga tao, baguhin yung perception ng mga tao kung may mali mang perception, yet dinagdagan pa ng abogadong ito, mga kababayan. Anyway, tuloy na muna natin. there's insinuation. And these insinuations could be construed by someone other than a Filipino to be interference or influence. Pero yung sinasabi niyo pong maaring makita ito na paglabag dun sa artikulo po na nabanggit ninyo, no, ng Rome Statute, baka naman sabihin nila, hindi na kami naniniwala sa Rome Statute. Kasi lumabas na ang Pilipinas dyan. Pero ang ICC mismo, yan ang pundasyon. So sila, naniniwala doon at pinapanghawakan pa nila yon. Tama ho ba? Yun, maganda yung punto mo na kung hindi nyo pala kinikilala yung ICC, huwag ka sa kanila, hindi sila ang tamang partido na kuyugin mo. Ayaw mo pala dyan exit na pala tayo dyan ba't siya ang kinukuyog mo? Kinikilala ngayon ang itsura niyan ng mga trolls na yung jurisdiction ng ICC. Rules talaga, mga kababayan. Kayo daw lahat nag-comment, kayo daw lahat nang nag-express ng pagsuporta kay PRRD, trolls daw kayo, mga kababayan. Trolls daw kayo. Ano lang tawag? Ano lang tawag dyan sa mga kumakampi sa kanilang side, mga kababayan. Then ano din yung tawag natin doon sa mga fake victims, mga kababayan, lalo na doon si Aling Sheila. Meron pa din yung isa. Nakalimutan ko lang pangalan, mga kababayan. Anyway, tuloy muna natin. And that the ICC is the only authority that can free Rodrigo Duterte, that can effect kung conviction or kung sakali acquittal. So may contradiction na rin yun ngayon. Kaya ang pangalawa pa yung paraan talaga. Hindi ito ang tamang paraan. Kung gusto mong sabihin na siya ay nakabubuti sa aming bansa, may mga pagkakataon na naghihingi ang ICC ng views and concerns. Yun kasi yun. Kaya sinasabi kong improper manner ang pagpapaabot sa ICC. May pagkakataon talaga naman na yung Pilipino, pero particular biktima para magsabi. Sa totoo, hindi lahat ng Pilipino tatanungin ng ICC. Ang tatanungin niyan biktima. That's in recognition that these victims Biktima lang daw tatanungin, mga kababayan. Hindi. Anong tawag nyo na? Neutral ba yan? Anyway, proseso naman lang yan, mga kababayan. I believe the defense can invite witnesses, mga kababayan. Leno, patuloy muna natin. have been hurt most or have the injury, they are the proper parties to raise with the court. So- And if you think you're a victim, sabihin mo, ako meron naman akong napatay na kaanak, pero suportado ko pa rin si Duterte, feel free to participate in the views and concerns or tawag dyan, representation stage na ibubukas ng ICC. Kailan bubukas yun? I-announce. Actually, manghihingi kami ng pagkakataon at may period yan to respond. That's before the confirmation of charges? Could be. So may ganun na. But depende kasi sa confirmation of charges, that's in September and we can prepare for that. But right now, within this period, they could also file for interim release.
With that, we will ask for the opportunity that victims be heard as well. Okay. Loud and clear. Yung sinasabi niyo po kanina, Attorney Conti, no? So, ganun ba, sabi niyo kasi stricto ang ICC. Talaga bang tinitingnan nila ito na menos puntos kaagad ito? Onion skin ba sila kumpara sa strict? Meron na hubang ibang mga kaso na nakasama dun sa nakahaing kaso dahil nga sa ganitong klaseng taktika? Sa ngayon, wala. Unang pagkakataon ito na parang online yung mga atake. Ang usual nilang naiisip na atake ay may pinatay na witness, nawala yung testimonya. And that's the other side of offenses against the administration of justice, yung hindi matutuloy yung trial kasi nawala yung ebidensya. Itong particular na intimidating, influencing an official of the judge, of the court, medyo bago. Kaya ayoko namang sabihin na hindi kikilalanin ng korte ito dahil bago. Precisely, the Philippines has always been a precedent. First time na merong non-member state na tuloy-tuloy yung trial. First time na ganitong sinasabi yung paraan ng pagkahuli. First na Asian. Ayoko namang first din tayo na makasuhan or magkaroon ng kaso na ganito, Article 70, dahil ini-influensyahan yung korte. But what I'm saying is, they are taking note now. Titingnan nila yan, i-weigh nila yan, and yung korte pa naman, hilig magresibo. Napaka-stringent yan sa pagresibo. At kung ako, ang isang kinikinita ko, si Judge, personal page niya yun. Kung i-report niyan sa ICC that she feels threatened, she feels harassed, she feels there's a threat to her life, the court, and she reports it to the court could act on it and don't know how. I mean, what Feels threatened daw mga kababayan. Sino ba sa inyo dyan ang anong ba tawag dito? Ano ba sa Tagalog dito mga kababayan? Nananakot. Nananakot tuloy. Nananakot talaga. Sino ba sa inyo dyan nananakot kay Judge Motok mga kababayan? Huwag naman ganyan. Well, anyway, tingnan nyo yung statement mga kababayan, tingnan ninyo. Analyze nyo yung statement ni Attorney Conti dito mga kababayan. Nako, mukhang may kinatatakutan dito mga kababayan. Kasi posible nga ang nakikita ko dito reverse mga kababayan. Reverse. Kaya pag-usapan natin mamaya. what falls within the realm of possibilities if the court will act on it? It could just be a report na I'm doing this, or manifestation, or it could be the court would issue a statement. That one of the statements more recently that the court put out regarding this na nyo kaming away-awayan na kasi may ganitong kaso ay nung ginawa ng US yung kanilang sanctions. So sa Senado ng US, pinropose yan. Dapat lahat ng mga ayaw kasi nila sa ICC dahil dun sa Israel situation. Kakampi nila Israel. Sabi nung US Senate, alam nag-issue dito ng statement ang ICC na, ingat-ingat kayo. It could be as light as that, na statement lang, banta na, next time na mangyari to. Kaya ayokong sanang maging example yung Pilipinas na yung korte I feel attacked. Charges ito, and if magbunga nga ng additional charges, sino ang magsasampa nito? Kayo ulit? Posible yan kung sino ang may hawak ng impormasyon. Pero sa ICC kasi di ba parang wala namang complainants or private complainants, yung prosecutor pa rin. So ngayon yung kaso ay prosecutor, the office of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Pwede magkaroon ng additional charge. And this crime, ako ang nakikita ko kung maidikit o makakuha ng nexus o connection kay Duterte na ito ay kalkulado, ito ay coordinated, baka sa kanya ay dagdag 5 taon and or fine. No, but I still don't get the connection Even if Prosecutor Karim Khan says that this is coordinated, this is well thought of, how does that amount to a crime na pwede niyang itahi dun sa existing charges? Yan nga. Paano magiging well coordinated mga kababayan doon at may connection doon kay PRRD kung sakaling mayroong pananakot galing sa mga tao doon kay judge sa kanyang personal Facebook page mga kababayan? Inasa kulungan si PRRD. Hindi nga hindi nga pahirapan nga ang pagpasok ng anak mga kababayan. Ngayon gawan mo pa ng koneksyon na sinasabi mo na ang pasimuno ng pananakot sa judge ay si PRRD. No, ganyan ba kabobo tingin mo sa ordinaryong Pilipino? Grabe naman itong abogado na ito mga kababayan. Against the former president. Technically parang
while kadikit siya ng existing charges, it's an independent crime, it's an independent offense. At ito ang kumbaga ipinapunish niya nung hindi makakilos ng maayos yung korte, yung intimidate siya. Kumbaga it's the process, it's the procedure na sana we maintain a fair and impartial trial. So atake siya dun sa proseso more than kumbaga substantial charges, kadikit siya ng killings, etc. Okay, so aantabayanan Charges ito. independent charges. Okay, so aantabayanan natin kung Larry, stop line muna tayo dyan mga kababayan. I think yan na yung panghuli. Ito. Pag-usapan natin. Mabilisan lang ito. Ka-target ko, maiksi lang. Okay, number 1 mga kababayan, pag-usapan natin. Ito nga, sinasabi ni Attorney Cristina Conte mga kababayan. Si Pangulong Rodrigo daw mga kababayan ay killer daw. Kahit daw anong post ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan sa social media, lalo na kapag doon sa page ng isang judge ng ICC na humahawak ng kaso ni PRRD mga kababayan, kahit positive pa raw yan, yet killer daw si Pangulong Rodrigo Duterte. Tanong natin, convicted na ba? Akalaan nyo mga kababayan. Yan yung pag-iisip ng abogado na yan mga kababayan. Yan ha. Tingnan nyo. Ito, pangalawa. Pangalawa, sinasabi niya dito na kasi nga raw mayroong pananakot dyan sa personal Facebook page ng isang judge mga kababayan at nagko-comment at nagspam yung mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa personal Facebook page ni Judge Motok mga kababayan. Sinasabi niya maapektuhan daw yung desisyon or yung kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. So anong ibig sabihin yan? Isa lang ibig sabihin yan ang nakikita ko mga kababayan. Sinasabi niya dito na yung judge na yan, again, ito yung pagkaintindi ko mga kababayan, na yung judge na yan, hindi pala yan neutral. Bias pala yan mga kababayan. Bakit? Bakit mo gagamitin bilang parte ng evaluation mo doon sa kaso ang isang pangyayari doon sa social media na kung saan personal na experience mo na wala namang kinalaman doon sa kaso mga kababayan. Di ba? So basically sinasabi dito, ito ni attorney mga kababayan, Attorney Cristina Conte, na bias pala yung ICC. Sa mga nakaraang araw, sinasabi nila mas mabuti na sa ICC kasi nga raw hindi ma-impluwensyahan yung mga judges mga kababayan. Kasi nga raw dito sa Pilipinas, posible daw na magkakaroon ng influence yung mga tao mga kababayan. Ito, issue dito mga kababayan. Dahil dyan sinasabi, number 1, pinapakita niya na bias yung ICC. Okay? Pangalawa. Okay? Hukom tuloy. Abogado ka sa Pilipinas. Nag-aaral ka sa Pilipinas. Well, hindi ko lang alam. Basta abogado siya sa Pilipinas mga kababayan. Under siya ng IBP, nagsasubmit siya doon sa korte, sa Supreme Court na pinakamataas na hukom mga kababayan. Anyet, pinapalabas niya ngayon na mayroong hukom or judges sa Pilipinas mga kababayan na mai-impluwensyahan ng ibang factors aside doon sa mga ebidensya na pinipresenta sa trial mga kababayan. Parang sinasabi niya, kino-confirm niya dito na yung mga iniisip ng ibang tao na hindi gumagana yung hustisya ng bansa natin kasi na-influensyahan ng ibang factors yung desisyon ng judge, parang inaamin niya dito na totoo mga kababayan. Anong tawag niyo dito? Mag-comment kayo dyan. Hindi ba ito insulto sa justice system natin mga kababayan? Inaamin niya dito. Wow. Diba? Kasi, kung ikaw talaga abogado ka dito sa Pilipinas, sinusulong mo, kasi nga abogado ka dito sa Pilipinas dito ka
dapat mong isulong or baguhin yung iniisip ng mga tao na fair yung justice system natin or yung mga judges natin sa mga korte, mga kababayan. Diba? So again, sasabihin natin dito, kung sinasabi niya na na-influensyahan yung judges natin, mga kababayan, katapos lang ng kaso ni Leila de Lima. So pwede nating sabihin na or i-conclude na medyo ano yun. Kasi kung pagbabasihan natin sinasabi dito ni Attorney Cristina Conte, mga kababayan, parang ganito. Na parang yung desisyon ng korte pabor kay Leila de Lima, mga kababayan, fake yun. O, diba? And then pwede natin ibalik yung title niya na ano. Kayo na mag-comment dyan, mga kababayan. O, diba? At ito pa, mga kababayan. Bakit magiging kasalanan ni PRRD kung lahat ng tao or maraming taong nagpapakita ng suporta, mga kababayan? In the first place, wala ngang contact si PRRD sa labas, mga kababayan. Hindi nga niya alam na yung mga tao nagrarally na. O sinasabihan lang siya na maraming sumusuporta. Okay? O, hindi ba ito sila natatakot, mga kababayan? Itong mga nagpapakulong kay PRRD? Kasi nakikita ko dito, mga kababayan, sinasabi niya lang ito kasi natatakot siya doon sa mga nakita nilang pagsuporta ng mga tao kay PRRD. Diba? Kasi nakikita naman nila. At the same time, nahuhuli sila ngayon, mga kababayan, kasi nagtatanim ng EJK victims, mga kababayan. So mukhang may fishy dito, mga kababayan. Sa tingin ko dito, pinapatahimik tayo mga supporters ni PRRD, pinapatahimik tayo kasi natatakot sila, mga kababayan. Di ba? Anong tawag niyo dyan, mga kababayan? Sinasaywar tayo. Teknik yan, ng mga abogado, mga kababayan. Okay? At ito, mga kababayan, panghuling pag-usapan natin bago natin tapusin itong video na to. Sinasabi niya dito na iisipin daw ng mga judges, mga kababayan, na yung ano ba tawag nito, mga kababayan? Yang pag-spam ng mga supporters ni PRRD doon sa Facebook page ni Judge Motok ay organized at widespread daw, mga kababayan. Kaya posible daw na kasuhan si PRRD. Okay? Kasi nga naman daw, yan naman yung main theme ng kaso ni PRRD, mga kababayan, doon sa war on drugs. Kasi ipoprove daw nila na organized at the same time widespread. Tanong natin, mga kababayan, paano magiging widespread? Widespread, anong ibig sabihin ng widespread? Malawakan. Malawakan, ha? Hindi na ako tumingin ng dictionary, mga kababayan, kasi naintindihan naman natin yan. Widespread ay malawakan. Tanong natin, paano magiging malawakan if 43 lang yung ina-identify na biktima ng war on drugs, mga kababayan? 43 lang. Hindi yan in 1 year, ha? 43, sabihin na natin 8 years lang discount, mga kababayan. Kasi 9 years naman talaga yan. Pero sabihin natin discount. 9 years. Say 8 years. Computin mo yan. 43 divide 8. Wala pa ngang 5 every year or per year, mga kababayan.
So paano magiging widespread? Hindi nga umaabot ng 5 ang namamatay every year. Hindi ko sinasabi dito na okay lang may namamatay mga kababayan. Of course, hindi ko yan sinasabi. Yet, ang issue dito widespread. Paano magiging widespread? 43 lang. At sinasabi nila dito, hindi na necessary yung sinasabi nilang libo-libo. Hindi na necessary ilabas yung pangalan ng mga libo-libo, 6,000, 30,000. Tama ba son? O 30,000 na lang, English na lang para ano. O hindi na raw necessary ilabas yung pangalan. Oh, paano yan? E di yung justice pala, feelings lang pala yan. Napili mong sabihan yung tao na nakulong na yung tao. Dapat ma-feel mo na may hustisya na. Hindi pala yun. Oh. Kasi kung talagang biktima, totoong biktima, yung mayroong 30,000 na biktimang mga kababayan, dapat ilagay yan. Kasi paano mo malalaman kung widespread at organized, kung 43 lang. Di ba? Paano na yan? O kung napapansin nyo mga kababayan, ngayon sa mainstream media, hindi na sila gumagamit ng libo-libo. Hindi na rin sila gumagamit ng 30,000. Kasi na-booking na sila ng ICC na 43 lang pala. Mga kababayan. O, kalain nyo yan? Well, anyway, dito na lang po muna tayo. And then again, pag-iisipan nyo yan kung anong mga sinasabi dito ni Atty. Cristina Conti mga kababayan. I-comment nyo dyan kung ano sa tingin nyo dito. Kasi pinalabas ko na yung sinabi ko na kung ano yung mga obserbasyon ko dito sa pinapalabas ni Atty. Cristina Conti mga kababayan. Again, to summarize, nakikita ko dito na natatakot itong grupo nila kasi sa dami ng suportang pinapakita ng mga supporters ni PRRD mga kababayan. Kasi lalabas at lalabas sa buong mundo mga kababayan na mali yung pagkakakulong or paghuli kay PRRD mga kababayan. Kalaan nyo yan, tignan nyo sa buong mundo. Halos lahat ng kung saan may Pilipino mga kababayan, nagpapakita ng suporta. Kalaan nyo yan. Plakat. Anyway, again, hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan. Paki-like and share ng video natin and then paki-subscribe na rin po. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.